Hello guys, magandang araw po sa inyo. Merong tayong follower na nag-request ng tutorial kung paano mag-summarize ng mga expenses sa marketing. Bilang isang OFW na nagtrabaho sa Hong Kong, parte po ng aking trabaho ang pamamalingke. So pag nag-utos ang amo na mag-market, syempre magbibigay siya ng pera. Dapat alam mo yung mga bibilhin mo, depende kung instruction ni amo yan o bahala ka na mag-budget sa pera. So dun sa amo ko at sa amo nitong follower ko din na nagtatanong ng tutorial, si amo mismong nagbibigay ng pera at bahala na yung helper na magbabudget nun. Hindi niya kinukuha yung resibo araw-araw, so naiipon yan. So paano tayo mag-summarize? So eto na, unang-una kapag nagbigay si amo ng cash, isulat muna siya sa notebook or sa calendar kung saan siya nagsusulat ng cash. Dapat may pirma din para alam ninyong dalawa, helper and employer, na ganito yung cash na binibigay ni amo. So for example sa amin, ang cash na binibigay na market money everyday is $350. So, dapat naka-indicate sa calendar yung amount ng money and then nakapirma din si helper na tumanggap ng pera. So, after that, when you go to the market, you have to ask for receipt. Kapag bumili ka ng karne, paresibo, automatic naman pag kahit na octopus card ang pinambabayad mo, nagbibigay sila ng resibo for as long as you request for a receipt. Okay naman sa mga nagtitinda na magbigay ng receipt. Kahit sa gulay, for example, bumili ka lang ng gulay na $10, they just write $10 tapos yung petsa. For as long as the amount is there and the date is there. So, whatever you buy, dapat may receipt. Para pag uwi mo, ipunin mo yung receipt per day, stapler mo yan per day, para madali na lang i-summarize. So, ano yung isa-summarize natin? For example, ito yung isang araw na malengke ka, nagbigay si amo ng $350. So, aning mga expenses, isulat mo dito. Bumili ka ng gulay, siguro $100. Bumili ka ng karne, pork bone, kasi dapat yan ay kasama ang breakfast, lunch, dinner. So, meron kang $150. Condiments, mga panluto-luto, bumili ka mga $90. Tapos, may mga dagdag pang bilihin. So, may $80. So, itotal mo lahat yan. $420. So, dahil mas maraming nagastos kaysa sa cash, nagabono ka ng $70. Ang ilalagay dito ay negative dahil kinulang. Ito ang sisingilin kay amo. So, that's for June 1, 2025. Ngayon, paano i-summarize per week? So, paano gawin yung total ng 1 week? So, for example, June 1, ang cash dito, lagyan natin ng ganyan para hindi tayo malito. Ganyan. So, ang cash sa June 1 ay $350. Dito ay $350. Kulang ang pera ni amo. Nagbigay ng $300. Tapos, nagbigay ng $320. Nagbigay ng $350, $350, $350. Yan yung araw-araw na pamamalengke. Tapos, tinotal mo lahat ng expenses. Sa June 1, ang total natin ay $420. So, minus $70 kasi nagabono ka. Nung